Kasama sila DJ Kim Churva at DJ ID. Too hot to handle. Ikaw, dahil nga nandito ka na rin sa ating programa, handa ka na ba para sa programang mas mainit pa sa hottest issues? Mas wild po sa plot twist. Welcome po sa programang Too Hot to Handle. Ano ba pag-uusapan ngayong gabi? Eto na nga. Kung matalak ang nanay mo at medyo naririndi ka na rin, ako, ito na perfect for you. Parang walang nanay na hindi matalak. Alam mo, hindi lang matalak, palakaway pa. Ayun Tingnan nga lang. natin, itong Ano issue ba ni yan? Janine at ng nanay niya na si Tita Vicky. Ang hot headlines natin, mga Hot ka-vibes, headlines. Nanay na mataray, laging may kaaway. Okay lang naman maging mataray, pero yung parang Laging kami may kaaway, kaaway. parang medyo mahirap yun, ha? Mahirap talaga yan. Pero tingnan nga natin, baka naman din nahihirapan si Jackie, no? Pwede. Sa kanyang mommy, kaya naman ito na nga. Ito na. Simula daw nung bata pa lang si Janine, Ano meron? sanay na siya sa isang bagay. Ano yun? Yung laging may kaaway, yung nanay niya. Yun lang. Minsan daw, kapitbahay. Aray ko. Minsan, kamag-anak. Aray ko. Minsan, katrabaho. Uy, ang dami At minsan, kahit kaibigan na matagal niyang kilala. Para kay Bakit? Janine, ngayon na medyo may edad na siya. Di ba? Okay. Mas matanda na siya, mas naiintindihan niya na yung bagay-bagay. Okay. Napapagod na daw siya. Ay, nako. Nakakapagod na daw na intindihin yung nanay niya at ipagtanggol. Susto Na lang naman yan. palagi. Sino ba naman kasi di mapapagod dyan? Eto pa nga, Ano pa meron? tuwing may kaaway yung nanay niya, damay ang buong pamilya. Kasi, May mga tao pang umiiwas sa kanila, may mga gatherings na nakakailang, at minsan siya pa nga ang nahihiya dahil sa mga gulong hindi naman siya ang gumawa. Pero para naman daw kay Tita Vicky, hindi raw siya mataray. Ang totoo raw, hindi lang siya marunong mang-plastic. Kapag may mali, talagang sinasabi niya. Kapag may mga chismis na fake, lalaban siya. At kung may naiinis sa kanya dahil prangka siya, hindi raw niya kasalanan yon. Doon lalong naguluhan si Janine. Kasi sa isang banda, alam naman niyang mabuti yung intention ng nanay niya dahil nakakainis daw talaga ang mga chikadora. Totoo Ay, naman, sino sorry. hindi naiinis sa mga marites? sorry, chinitang chikadora. Hindi naman daw maikakailang. May mga laban talagang pwede naman palampasin para sa peace ng lahat. Alam mo, naiintindihan ko siya. Si Janine. Okay, si Janine. Kasi syempre, may mga away na kailangan mo na lang palagpasin, okay, para hindi na palakihin. Especially, nire-represent mo, hindi lang naman ikaw, kundi yung mga taong mahal mo, hindi ba? Sabi mo nga, naapektuhan na. Di ba? Naapektuhan na silang buong pamilya. Exactly. I think dun mo na nakikita kung gaano siya kalaking problema. Yes. If palagi kasi. Correct. Diba? Oo, maganda na hindi ka plastic. Maganda na pinaglalaban mo yung mga nasa tingin mong tama. Yes. Diba? At maganda rin na may paninindigan ka, may values ka. Pero ang tanong is, paano mo siya sinasabi? Naku. Paano mo siya kino-communicate? Doon kasi tayo lahat magkakatalo, diba? Doon lumalabas na parang, ang bastos naman na ito. Ganyan, ganyan. Ang pangit naman na ugali niya. Wala nang preno, filter ba? Yes. Ang dating, di ba? As much as maganda ang intention natin, nagbabago ang dating yan sa isang tao. Correct. Depending on paano mo siya sinasabi sa Delivery kanila. talaga. Yung tono ng boses Correct. mo, yung facial expressions mo, yung Yes. ginagamit mong mga examples, dun lahat yan naiiba. So, kaya sa ating mga ka-vibes, no, para ba sa inyo, ano masasabi niyo dito kay Tita Vicky? Correct. Tama lang ba na ganun siya? Tama lang ba yung pinaglalaban niyang ganun? Or may nakikita rin ba kayong issue dito kay Janine at kay Tita Vicky? Ano ba ang masasabi nyo, ka-vibes? Ikaw ba ay yung tipo na nakaka-relate sa issue na talagang kapag may kaaway ang kahit tatay or nanay mo or minsan talaga kapatid mo, tita mo, di ba may ganon? Oo, basta may kakilala Tapos, ka. affected ka pa. I mean, Oo. naaapektuhan ikaw kasi syempre dahil kilala mo si ganito, si ganyan. Hindi, di ba? Minsan sa buhay natin talagang ang nangyayari, iniiwasan tayo ng isang tao because ay, kasi close kayo niyan. Truly. Di ba? Oo. May Alam mo, ganun siya. sabi nga ni William Mortel, ang hirap daw ng ganitong sitwasyon. Mahirap daw yung maraming kaaway. Baka daw di ka na makatulog niyan. Ito nga si Tita Vicky, mukhang mahimbing ang tulog. Alam mo na, ang nakikita ko kasi, ang nararamdaman kong energy sa kanila is hindi talaga sorry si Tita Vicky. Kasi para sa kanya, dinidiin talaga niya na tama siya.
And alam mo, may Ayaw point niya naman. magpatalo. May point naman kasi siya. Ba't naman ako makikipagplastikan sa mga tao? Lalo na kung inaapi-api ka nila, di ba? Pero, Ba't ka magpapaapi? Pero, dun nga yung pero. Depende kasi yan sa kung paano mo sinasabi or kino-communicate yung mga nasa Yes. isip mo. Mamaya, di ba, ano ba pinag-aawayan? Sige, Sizzy, give me a situation nag-aaway. na pwedeng pag-awayan talaga. Siguro, sige, sa simpleng lang, sa damit. For example, hindi naman siya kaputian pero nagsuot siya ng dilaw. Sasabihin niya, magka-comment yan, ay, hindi bagay sa'yo yan, dapat di ka nagsuot ng ganyang kulay. Sa aminin mo. May ganun Mapipikon talaga. ka, di ba? Mapipikon ka talaga sa sasabihin niya. Pero Tapos ang concerned siya. Oo, there are two ways na pwede mong respond yan. Paano? Bakit? Bagay rin ba sa'yo yung kulay na to? Di naman O, di ba? Number 1, pwede yon. Number 2, pwede na rin naman Na. hindi ka na sumagot. Di ba? Hayaan mo na lang. Let it go. Tapos meron pang third option, number 3. Okay, what is diba? Pwede mong sabihin na, hindi kasi feel ko lang talaga yung color na to today. So feeling mo ba hindi bagay? Ako kasi, masaya naman ako sa suot ko. Thank you very much. But even then, passive-aggressive din yun feel ko. Yung tipo Pwede. parang nagmamaang-maangan ka. Tapos di ba minsan naiinis pa yung mga tao doon? Yes, kasi parang, talaga ba? Are you talking to yourself? Ganyan. Like, have you seen yourself? Yes. Talking to yourself. Alam na pa maghahalataan si Z. Tayo ata tong Tita Vicky in the future. Feeling ko, wag naman sana. Pero wait lang. Balik naman tayo kay Janine. Okay? Ayan. Yung point of view naman ng anak. Alam mo, gets na gets ko si Janine. Kasi Bakit? syempre, even if yung nanay mo, meron siyang good intentions, Oo. di ba? Pero kasi, alam mo din sa sarili mo na pwede namang you can handle things differently. Di ba? Meron ka namang ibang paraan na pwedeng tahakin para mas peaceful or maayos ang lahat. Pwede ka naman maging bigger person. Yes. Totoo yan. And hindi naman all the time kailangan mo ipaglaban or sabihin kung ano yung nasa isip mo. Diba? Kaya sa mga ka-vibes natin, ayan, kung meron pa kayong i-comment, ayun, mag-comment lang kayo dito sa ating Okay, we programa. still have 2 Babasahin natin yan. Actually, alam mo, kanina, nagbabasa-basa nga rin ako tungkol sa ating issue ngayong Oo. gabi. And Ang yet, anong napansin ko kasi mo? is, ano ba ang difference ng pagiging honest at rude? 'Di ba? Saying the truth or yung kasi 'di ba yun yung sinasabi nila? Parang ang tanong. Parang ang sabi ni Tita Vicky dito kanina is parang bakit? Totoo naman yung sinasabi ko eh. 'Di ba yun yung punto niya? Na tama naman yung sinasabi ko. Ba't ako magsusorry? Parang ganoon ang point niya. And marami Pwede. kasi sa atin, napansin ko rin, na pag may nasabi silang nakaka-offend, ang lagi nilang ginagamit na excuse is, bakit? Totoo naman yung sinabi ko. Parang for me Ayun na. may difference sa pagiging honest at sa pagiging So, rude. you mean, Sisi ko, na ang pagiging honest ba, ibig sabihin niyan, rude ka lang tao agad? Or, nagiging rude ka lang sa pagiging honest mo kapag iba yung delivery mo? Para sa akin, you can be rude while being honest. You can be rude while being honest? Oo. Pwedeng totoo yung sinasabi mo, pero sinasabi mo siya in a way na nakaka-degrade ng isang tao. So, ibig sabihin, you can still be honest without being rude. Okay. Yes, exactamento. Yun, Ayan perfect. Ang intindi ko rin kasi is yung pinagkaiba netong dalawa is yung intention behind it. Syempre pag honest ka, sinasabi mo siya in a respectful manner, 'di ba? And in a way na yung intention mo is makatulong dun sa tao. Pero nagiging rude ka na if yung sinasabi mo, regardless of whether totoo siya or hindi, is yung intention mo is manakit. Ano ba yung term doon, yung magpababa ng tao? Like, De-degrade. yun, i-degrade mo yung person. Mamaliitin mo siya. Yun, maliitin. Kung ikaw ay naman nanliliit, Pag dine-degrade mo na lang ang ibang tao. tama, basta pag Minamaliit mo dinidig- sila. Tama, minamaliit, ini-small mo. Yon, ini-small. Pag ini-small mo yung tao, gusto mo silang saktan, ayan, nagiging rude ka na. So, Tita Vicky, alin ka ba dun sa dalawa? Oo nga, baka excuse lang yan. No, eto na